Noong taong 2043 sa Estados Unidos, nagsimulang mamatay ang mga bata at teenager dahil sa isang kakilakilabot na sakit na tanging mga bata lamang ang nakakaranas. Ang sakit na ito ay nakakahawa at mabilis na kumakalat. Gayunpaman, ang sakit na ito ay nakamamatay lamang sa mga bata ngunit hindi sa mga matatanda. Bilang resulta ng virus na ito, 78% ng mga bata at teenager ang namatay at 2% lamang ng mga bata ang nakaligtas sa sakit at ang mga batang nakaligtas ay naging abnormal. Ang sakit ay pumukaw ng espesyal na kakayahan sa mga batang ito, dahilan upang sila ay maging mapanganib. Hinimok ng gobyerno ang lahat ng mga magulang na ibigay ang kanilang nakaligtas na anak sa isang kampo para sa pagpapagaling at pananaliksik. At sa oras na iyon, inaangkin ng Pangulo ng Amerika, si Pangulong Gray, na ang kanyang anak na si Clancy ay nakaligtas sa sakit at kasalukuyang ginagamot sa kampo para sa paggaling at bumubuti na ang kanyang kalagayan. Sa kampo, inuuri ng mga doktor at siyentipiko ang mga bata at ang kanilang mga karamdaman sa 5 kulay. Una, nariyan ng mga berde, para sa mga batang tumaas ang katalinuhan. Ang pangalawa ay asul, para sa mga may kakayahang telekinetic. Ang ikatlong grupo ay ginto, na may kapangyarihang manipulahin ang kuryente. Ang unang 3 grupo ay itinuturing na ligtas at ginagamot lamang sa mga kampo ng pagpapagaling. Ang pang-4 na grupo ay ang grupong itinuturing na mapanganib, na siyang kulay pula para sa may mga kakayahang kontrolin ng apoy, at ang pang-5 grupo ay orange, ang pinakamapanganib na grupo, para sa mga may kakayahang manipulahin ang isip ng ibang tao. Ang mga grupong pula at orange ay napakabihira at itinuturing sila ng gobyerno na lubhang mapanganib at iniutos na patayin sila agad sa oras na makita. Dinala tayo ng pelikula sa isang tagpuan kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Ruby ay nagdiriwang ng kanyang karawan kasama ang kanyang mga magulang. Nag-aalala sila dahil lahat ng mga bata sa paligid ay patay na at si Ruby na lamang ang buhay. Sa gabi, pumunta si Ruby sa silid ng kanyang ina upang pakalmahin ito, ngunit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang vision nang hawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Kinaumagahan, hindi na kinikilala ng kanyang ina si Ruby bilang kanyang anak at tinawagan ng kanyang ina ang gobyerno upang dalhin si Ruby sa kampo ng pagpapagaling. Sa huli, dinala si Ruby kasama ang iba pang mga bata sa kampo ng pagpapagaling. Ang bawat batang dinadala sa kampo ay sinusuri ng doktor upang matukoy kung anong abnormalidad ang mayroon sila. Dinala si Ruby sa pagsusuri, kung saan siya ay kinilala bilang Orange, ang pinakamapanganib na grupo na kayang kontrolin ang isip ng ibang tao. Kaya naman, agad na gustong turukan ng doktor si Ruby ng nakamamatay na injection. Ngunit nakontrol ni Ruby ang kanyang isip at nakumbinsi siya na siya ay berde, mga taong mabilis na umuunlad ang katalinuhan at hindi itinuturing na mapanganib. Sa kampo, mayroong 3 grupo, berde, asul, at ginto, ngunit walang pula o orange, dahil lahat sila ay agad na pinapatay sa sandaling makita. Pagkatapos ay namuhay si Ruby sa kampo bilang isang berde. 6 na taon na ang lumipas, at si Ruby, na nagtatrabaho sa kampo, ay pinagalitan ng kapitan ng kampo dahil sa isang pagkakamali. Nadama ng kapitan na mas mahina ang utak ni Ruby kaysa sa ibang mga tao roon at naghinala. Gayunpaman, sinubukan ng kasama ni Ruby sa kampo na ipagtanggol siya at ininsulto ang kapitan ng kampo na ikinagalit nito at bilang resulta, dinala siya ng kapitan para parusahan. Ang mga bata ay tinatrato ng masama sa kampo. Kalaunan sa kampo, madalas na ginaganap ang mga frequency test. Sa madaling salita, ang frequency test na ito ay isang pagsusuri na gumagamit ng napakalakas na tunog na ang frequency ay maririnig lamang ng mga bata. Sa panahon ng frequency test na ito, hinimatay si Ruby at dinala siya sa isang doktor na nagngangalang Dr. Kate para sa karagdagang pagsusuri. Mula sa pagsusuri, nalaman ng opisyal na kulay orange si Ruby. Palihim na sumulat si Dr. Kate ng liham kay Ruby na nagsasabing nalaman nilang kulay orange si Ruby at agad nila itong papatayin at sinabihan ni Dr. Kate si Ruby na magkita sila sa boiler room. Sa takot, dumiretso si Ruby sa boiler room at noon, naghihintay sa kanya si Dr. Kate. Nang mga oras na iyon, tumunog na ang alarma para sa panghihimasok at inutusan ng lahat ng opisyal na hanapin si Ruby. Sa tulong ni Dr. Kate, nagawa ni Ruby na umalis gamit ang kotse ng doktor. Ngunit sa checkpoint, muntik nang mahuli si Ruby, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ng opisyal upang makatakas sila. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon, nagawa ni Ruby na makalabas ng kampo. Sa loob ng kotse, binigyan ni Kate si Ruby ng panic button na maaaring i-activate bilang tracker kung siya ay nasa panganib. Ipinaliwanag ni Kate na siya ay bahagi ng Children's League, na ang misyon ay iligtas ang mga bata mula sa kampo at labanan ng gobyerno. Dinala siya ni Kate sa isang gasolinahan upang makita ang kanyang kasintahang si Rob na nasa isang misyon din ng pagsagip ng mga bata. Ngunit nang muntik nang matumba si Ruby at nahawakan ng kamay ni Rob, nagkaroon siya ng vision kay Rob na tila mahilig mang abuso ng mga bata. Nagduda si Ruby sa kanilang mga motibo. Nang magpalit ng damit si Ruby sa isang tindahan, bigla niyang nakita ang isang batang babae na kayang manipulahin ang kuryente. Tumakbo ang batang babae nang makita niya si Ruby at hinabol siya ni Ruby. Sumakay ang batang babae sa isang van at sinundan siya ni Ruby upang magtago mula kay Dr. Kate.
Ang batang babae ay pinangalan ng Zo at siya ay isang pipi at laging nakasuot ng guwantes dahil sa kanyang kakayahan. Kasama ni Zo ang dalawang kaibigan, sina Liam at Charles. Si Liam ay isang asul na may kakayahan sa telekinesis, habang ang matalinong si Charles ay berde. Pumayag silang umalis kasama si Ruby at tulungan siyang makatakas mula kay Dr. Kate. Sa daan, may isang babaeng sumubok na habulin sila, ang pangalan niya ay Lady Jane. Si Lady Jane ay isang child hunter na nagtatrabaho para sa pera. Habang hinahabol, sinubukan din silang habulin ni Dr. Kate. Gayunpaman, ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan sa telekinesis upang guluhin sila sa pamamagitan ng pagkalat ng mga dahon, pagbitak ng kalsada, at pagbagsak pa ng mga puno. Dahil dito, nakatakas sila. Nagsimula rin silang mas makilala ang isa't isa, ngunit inilihim ni Ruby ang kanyang pagkakakilanlan bilang orange at nagsinungaling na siya ay isang berde. Ipinaliwanag ni Liam na sila ay patungo sa East River sa isang grupo ng mga bata na pinamumunuan ng isang misteryosong taong may palayaw na Slip Kid. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Slip Kid, ngunit mukhang isa siyang orange na kayang kontrolin ang isip ng mga tao. Ipinaliwanag din niya na ang Children's League, na pinamumunuan ni Dr. Kate, ay hindi magandang lugar upang manatili. Dati siyang miyembro ng Children's League, kung saan sinasanay nila ang mga bata na gamitin ang kanilang mga kakayahan upang labanan ng gobyerno. Hindi nagustuhan ni Liam ang ideya na pagiging isang sundalo, kaya kalaunan ay umalis siya sa league. Samantala, si Ruby at ang iba pa ay nagpalipas ng gabi sa hotel. Naalala ni Ruby ang oras na kasama ang kanyang mga magulang. Lumilitaw na hindi niya makontrol ang kanyang kakayahan, at dahil doon, aksidente niyang nabura ang mga alaala ng kanyang mga magulang tungkol sa kanya noong bata pa siya. Habang natutulog, aksidenteng nahawakan ni Ruby ang kamay ni Zo at pagkatapos ay nagkaroon siya ng vision ni Zo kung saan siya ay dating nasa isang kampo ng gobyerno. Ngunit kalaunan, siya at daang-daang iba pang mga bata ay nagrebelde at tumakas, at ang rebelyon ay pinangunahan ni Liam. Dahil sa trauma noong siya ay nabubuhay sa kampo, si Zo ay naging pipi. Kinaumagahan, pumunta sila sa isang matagal nang inabandonang mall upang mag-shopping at kumuha ng ilang mga gamit. Talagang nasiyahan sila sa kanilang sandali na magkasama dahil hindi sila nagkaroon ng normal na pagkabata. Ngunit bigla, ang kanilang mga katawan ay itinaas at kinontrol ng isang grupo ng mga tao. Mabuti na lang at ginamit ni Zo ang kanyang kuryente upang pigilan ito. Lumalabas na sila rin ay isang grupo ng mga bata na may kakayahan sa telekinesis. Sa gabi, pinag-usapan nila ang tungkol sa samahan ng mga bata sa East River at ang napakalihim nitong katangian. Alam nila kung nasaan ang East River, ngunit hindi nila masabi kay Ruby at sa kanyang mga kaibigan ang eksaktong lokasyon dahil ito ay isang sikreto na hindi nila maaaring ibunyag. Gayunpaman, palihim na ginamit ni Ruby ang kanyang telepathy upang makakuha ng clue sa isa sa kanila tungkol sa lokasyon na siyang letrang EDO. Nang gabing iyon, sinubukan ng henyong si Charles na alamin kung ano ang EDO, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, matapos makipag-usap kay Ruby tungkol sa pagiging pulis ng kanyang ama, napagtanto ni Charles na ang EDO ay maaaring isang radio frequency. Napagpasyahan niya na ang E ay kumakatawan sa 5, ang D ay kumakatawan sa 4, at ang O ay kumakatawan sa 0. At ginamit niya ang numerong 540 para sa radio frequency. Sa wakas, nakatanggap sila ng mensahe mula sa frequency at nalaman na ang lokasyon ay nasa Lake Prince, Virginia. Kinabukasan, habang nasa daan, inambush sila ni Lady Jane, ang child hunter, at ginamit niya ang sound frequency ng kanyang rifle upang pigilan ang mga bata. Mabuti na lang at ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ni Lady Jane at binigyan si Jane ng nararapat na parusa. Nagulat sina Liam at ang iba pa na sa lahat ng oras na ito, si Ruby ay orange. Lumalabas na nagsinungaling si Ruby sa kanila dahil hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang mga kakayahan. Nagmaglaon, ipinagtapat ni Ruby kay Liam ang tungkol sa kanyang nakaraan at nagsimula silang umibig sa isa't isa. Sa wakas, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa Lake Prince, Virginia. Doon, nakilala nila ang ibang mga batang katulad nila. Labis silang namangha dahil matagal na silang hindi nakakakita ng ganoon karaming mga bata. Nakilala rin nila si Slip Kid at lumalabas na sa lahat ng oras na ito, siya ang anak ng Pangulo at ang pangalan niya ay si Clancy Gray. Si Clancy ay kulay orange, tulad ni Ruby. Sa gabi, nagkaroon sila ng isang salo-salo. Sina Liam at Ruby ay sumasayaw ng romantiko. Kinaumagahan, binigyan silang lahat ng isang gawain at si Ruby ay inatasan na tulungan si Clancy. Sinabi ni Clancy kay Ruby na isa siya sa mga unang taong nakaligtas sa kakilakilabot na sakit at ginamit siya ng gobyerno para mag-eksperimento upang lumikha ng lunas. Ngunit nabigo ang doktor at ang kanyang ama, ang Pangulo, ay nagsinungaling sa publiko na natuklasan na nila ang lunas. Kalaunan ay nakatakas si Clancy at bumuo ng isang samahan ng mga bata kung saan ang lahat ay maaaring mabuhay ng ligtas. Pagkatapos ay tinuruan ni Clancy si Ruby kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan at kontrolin ang isip ng ibang tao nang hindi hinahawakan ng kanilang mga kamay at sa wakas ay nagtagumpay si Ruby. Bilang kapalit, tinuruan siya ni Ruby kung paano burahin ang mga alaala ng mga tao.
Gayunpaman, sa prosesong ito, kinontrol ni Clancy ang kanyang isipan at sinubukan siyang halikan. Labis ang panlulumo ni Ruby, at sinaktan niya ito at umalis. Sa wakas ay nagpasya si Ruby at ang kanyang mga kaibigan na umalis sa lugar. Ngunit habang tumatakas, inambush sila ng mga hukbo mula sa kampo. Sinubukan ni Liam na lumaban, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Lumalabas na si Clancy ang nagpawalang malay sa kanya. Nabunyag na sa lahat ng oras na ito, si Clancy ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nakipag-ugnayan si Clancy sa kapitan ng kampo upang arestuhin ang lahat ng mga bata. Minamanipula ni Clancy ang kanyang ama, ang pangulo, at kinokontrol ang gobyerno gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pangunahing layunin ay lumikha ng isang hukbo ng mga bata na may mga superpower upang hindi siya kailanman abusuhin ng sinuman. Pagkatapos ay ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang magpakamatay ang kapitan ng kampo at kinontrol ni Zoe ang kuryente para lumikha ng distraction upang makatakas. Bigla, dumating ang mga armadong puwersa na may mga helicopter upang arestuhin ang lahat ng mga bata. Dinala ng mga hukbo ang mga bata mula sa pulang grupo na may kakayahang kontrolin ng apoy, lumalabas na sila ay palihim na ginagamit ng gobyerno bilang armas at sinunog nila ang kampo. Sa wakas ay nagsimula ang labanan. Sinubukan ng pulang hukbo na sunugin si Liam at ang kanyang mga kaibigan, ngunit ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan upang gumanti. Ngunit biglang dumating si Clancy sa gitna ng labanan at minanipula ang isipan ng lahat ng mga bata roon. Napilitan sina Liam at ang iba pa na umalis sa lugar at iwan si Ruby doon dahil tanging si Ruby lamang ang may kapangyarihang harapin si Clancy. Ginamit ni Ruby ang kanyang kakayahan upang lumikha ng kanyang hukbo. Gayunpaman, ipinakita ni Clancy ang kanyang tunay na kasamaan at kinontrol ang kanilang isipan upang magpatayan sa pamamagitan ng pagbabaril sa isa't isa. Sinubukan ni Clancy na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihang burahin ng memorya upang palipatin si Ruby sa kanyang panig at kalimutan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ng piloto, dahilan para bumagsak at sumabog ang helicopter. Nakatakas si Ruby sa pagsabog sa tulong ni Charles, ngunit sa kasamaang palad, nasunog si Charles at siya ay malubhang nasugatan na nag-iwan kay Ruby na walang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang panic button upang tumawag sa Children's League para sa tulong. Kinabukasan, dumating ang League Squad upang sunduin silang lahat. Agad na dinala si Charles sa ospital para sa paggamot, habang si Zoe ay inampon ng isang mabuting pamilya, ngunit si Liam ay inaresto ng League dahil nagtaksil siya sa League noon. Itinuturing ng League na masyadong maraming alam si Liam tungkol sa League para maging malaya. Nakausap ni Ruby si Kate at nakipagtawaran na palayain si Liam sa pamamagitan ng pangakong magiging sundalo sa League at lalaban sa gobyerno kasama nila. Gayunpaman, sigurado si Kate na hindi aalis si Liam nang wala si Ruby at hindi niya hahayaang sumali si Ruby sa League. Sa wakas, nakita ni Ruby si Liam. Ipinaliwanag ni Liam na gusto niyang manatili silang dalawa at pag-usapan ng mga plano para sa kanila sa hinaharap. Ngunit napilitan si Ruby na burahin ang kanyang sarili sa alaala ni Liam para makalaya si Liam at upang makasali at makipaglaban si Ruby kasama ang Children's League. Lahat ng alaala ni Ruby mula sa kanilang unang pagkikita sa van, pag-uusap at pagsasayaw ay nawala lahat sa alaala ni Liam. Bigla, wala nang naaalala si Liam tungkol kay Ruby at umalis si Liam. Pagkatapos ay umiyak si Ruby habang pinapanood niya ang pag-alis ni Liam. Sa pagtatapos ng kwento, sumali si Ruby at nagsanay kasama ang Children's League. Ngunit mayroon pa, ang paghihirap ni na Ruby at ng kanyang mga kaibigan ay malayo pa sa pagtatapos dahil lumalabas na buhay pa si Clancy at isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig ang nagbabadya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.